gather together like this, no? Pagsalamat sa Ginoo sang pagpatigayon nga natapos ining aton nga jutay nga renovation. Kag at least we have the peace of mind nga may ara ng stability, no? Sige. So, subong adlaw, this is kuha naman ning tanaw-tanaw aton mo announcement. This is why na ta kalendaryo da? Dula na kalendaryo. Why na nabalik? Why na ta pizza? So today is June 22. Announcement ta. Of course, we praise God for the finished work of our church auditorium renovation. So sa renovation ta, gamay nga inconvenience anay kay at least bala ining way pa na ariglar tanan. Muna na kay na may mga lapses sa aton, may mga technical problem kita kay tinatandog ang aton mga wirings bala. Isa pa way pa maplastar sa Mayo, no? So ining aton nga renovation sa auditorium, salamatan naton ng Ginoo sang iyang provision, no? We have already paid the labor cost, which is mga 78,000 tanan na bayad ta sa labor cost. Kang aton nga materials, siguro sobra man 100, no? Pila to? Mga 143,000. So that means ang aton target nga mga 200,000. Siguro may sobra jutay, no? Amo na eh. We are planning, we are still praying. Please pray with us that we can extend the structure kadto sa lapit sa pader, no? And as of now, we are working sa aton balada nga load sa aton service entrance because we are going to upgrade sa aton nga service entrance bala ang konsumo sa aton nga kuryente because please pray nga ma-aircon naton ng aton nga church. Okay na sa inyo? Ha? Oh. Sa nagapalakpak ka, ining preparar ka kay preparar ka kay pati ikaw mabulig na donate sa aircon. Okay, so ipa-assess ta pa kaya nga aton nga load diri sa church gamay, hindi ta pwede pa ma-increase mabutangan aircon diri. So anyway, that's only for our plan in the future. Kag I do believe kung ina kabuton sa Ginoo, He will provide the need. Amen. Sige, so i-extend ta dito ang aton nga church auditorium lapit sa pader para mangin conveniente bla, no? Hindi ta mangin congested diri sulod. Kag dira guro sa guwada pwede da ka pungko mga banta nyo mga pila. Mga 50 guro, no? Or 100, basta tindog lang tanan. So additional 50 dira. Kaya nga aton nga sa auditorium ta this could only accommodate mga 150 mo. Na kon dasukanay gid nga pagpungko bla, no? But if we can just add there sa gwa, so maka-accommodate pa na sa mga sobra 50 ka mga worshipers dira. So please pray with us and let us prepare for what the Lord can do in the future. Okay? So nagapang puro pamangkot man ko sa iba naton mga kilala kung pila ka bilog ang kinanglanon tadi nga aircon nung kuan bla nung daw cabinet type bla. So medyo nubo ang aton nga structure tungod sang beam nga nadugang. Ining mayo ganin ako nubo kay hapos ipabugnamon kung may aircon. Okay? Sige. So for the meantime, ining just be patient. Kung i-grant sang Ginoo 5 years from now,
At least, at least may plano kita, no? May plano kita. Ti kon kabuto na sa Ginoo base hindi man niya 5 years pa halin subong. Ti ang aton pagid ay karon kali no, we have the Lord's table during our service, after the message this morning. Kag of course ang aton nga ang tanan nga mga school subong nagsugod no last week. Sunshine Christian Academy also started the classes last June 16. So there are still some who are planning to enroll. Basta may makilala ka mo. Why hindi na ta makabaton kay medyo sirado na kita aton ng mga levels, no? Unless may preschool, pero sa mga upper levels daw why na ta butangan. So hindi na ta accommodate sang iban pa unless sa preschool kag grade 6. 1 to 3. 1 to 3 pwede. 4, 5, 6. Hindi na pwede. Sige, so, kasi may mga kilala ka mga nagaplano. Ang pangmuyan tapagid, ang aton nga church anniversary, this is already 42nd church anniversary, which will be on July 27. 42nd na nga church anniversary naton. So, we will pray, and then siguro by next Sunday, ma-plan out kita, kag dason we have a meeting. Kag with that, ining makuha kita guro sang aton nga mga nga mga bulig o kung mga pledges para sa aton nga church anniversary. That is what we are always doing every time we have our church anniversary. And then, please also pray for the Pastors and Workers Fellowship on the 26th of July. So, duha ka adlaw, 26, Sabado, we will have some invited pastors and workers who will be here. May aratang fellowship sa kadlaw o kon half day nga fellowship, and then church anniversary pagka July 27. So, amo na yung aton mga announcement for today. Karon sa hapon, padayon ng aton ng equipping nga wala nato na imo sa nagligad. As usual, we are studying about the 10 Commandments. Ang mga implications bala sa 10 Commandments. Amo nang inatunan naton, wala pa nato natapos. We are now on the 5th commandment. Okay? Pulo malang na commandments mo. So na-explain na naton 1 to 4. Kag sa 5th commandment kita, kung saan pa na natin matapos ang 10 commandments, dapat maintindihan ta kung anong purpose ang 10 commandments. Masiling ka mo, memorize ko na. But what about the implications of it? What about the meaning of it? What about the truth behind the 10 commandments? You have to know and you have to study. So that we'll be able to explain it, not only for our own spiritual consumptions, but also we can share that to other people. Okay? So amo ning aton nga announcement subong. Ang aton gali nga ang aton nga training union starts early, mga 2 o'clock, and then pagka 3 to 4, 3 to 4:30 amo nang aton nga equipping. So we end up early kada Sunday afternoon. Okay? So pwede pa ka mo ka-attend. Kag may kilala ka mo, please invite them to attend the afternoon service kay temprano pa man tapos. Okay? Sige. So, muna yung aton mga announcement tanan. We would like to welcome also our visitors today. Sino ang aton mga bisita? Do we have visitors today? Okay, thank you. Unta na siguro mga birthday celebrants naton. Wow, damo no? 5 kabilog aton birthday celebrants. Sini nga bulan sang June. Birthday celebrant naton, first June 4, we have Mrs. Margie Vasquez ang June 4. Ano tong adlaw June 4? O pangabayanta magtindog anay aton mga birthday celebrants kay para kamustahon kamo namon, Mrs. Natividad Soberano, birthday man sang
Din siya. To. Miss Verano, birthday sang June 10. Wow. And then we have also June 16, Mrs. Vivian Almajo. June 16. And then we have June 21, si Dalime Fasulan. Aris Dalime, birthday man. June 25, birthday man na Sheila Mehikiliana. Ari man de? Okay, ari mga birthday celebrants nato, no? Miss Vasquez, Miss Almajo, Miss Fasulan, Dalime, kag Miss Kiliana. Miss Soberano. 5 sila. Sino pang birthday? Okay, ari pagid. Sino? Alexa. Alexa, tindog, anay dahi paliyog. Sino pa? Si Caleb. Pareho ka mo kalidad? Ano siya si Caleb? Ano nga pizza? Okay, 2021. Wow. Siya lang kadlaw ang gap, no? Si Alexa, saan na tawo? Ha? 22. Sino pa? 22 subong? May tuod, no? Bawa subong igali, bawa tsansa. Tsansa kini Alexa. Okay. So, sige, tianong mo, sinikantahan natin sila sang happy birthday. Okay, kagdason, kamustahan nyo sila, o kung ano man ang i-greet nyo sa ila, o kung pamangkuton mo nga, wala kita da. Sige, kantahan ta sila. Tindog anay, Miss Elmajo, Miss Soberano, Mr. Espartero. Tibot ko ba? November kayo mo ya, ha? Mintra ka da sa... Okay. Miss Vasquez, Miss Soberano, Caleb, si Dalime, Miss Kiliana, kag sumuman si Alexa. Okay, kantahan natin sila. Blessed birthday, okay? Ang blessed, happy man na Japon, no? Bulahan nga kaadlawan. Blessed birthday to you, sing. Blessed birthday to you. Sige, pwede na kamo kapakamusta if you want. Blessed birthday. Blessed birthday to you, sweeter. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus Christ. Sweeter as the years go by, there's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. All right. So, salamat gid. Salamat gid. Tiga doon. Ay, lipatan to mga bisita. Nasadyahan lang ko sa mga birthday, bla. Ano pa nalipat ko? Okay, we have visitors today. June 22. We have Gab Pauline Tingson. Hindi siya? Okay. So, ano mo, Miss Tingson? Okay. Nablos ni Cap. Thank you so much, Gab. Lensa Victorias. Okay. Mary, Joan Lee Tingson. Sakto pa masako? Okay. From Victorias man. Thank you so much for coming. Wow. Belinda Tingson. Thank you so much. Thank you. Si Kisha Jocelyn Dolman. Hariman, upod naton. Alright. Ano mo? Nablos. Abi ko apom. Nablos. Nablos. Sorry lang. Kaya nga, ang panghambal, mabla daw na misinterpret. Kisha Jocelyn Dolman. Okay? From, Adri Mas Bacolod? Okay. Who is this? Krisha Lane? Ano na sakto ne? Krisha Lane Dulman. Alright. Wow. Salamat gid sa inyo pag-attend, no?
Sige. So, nakapangmusta na ta. Kamustahan nyo lang sila luwat karon tapos service. Sige so ginabi-abi naton ining aton mga visitor subong adlaw. Kag of course, on behalf sang First and Saint Baptist Church, I always welcome you to this gathering today. Gab, Pauline, Mary Joanne Lee, Belinda, Kisha, Jocelyn, kag Krisha Lane. Okay? So, praise God for... May ban pa for coming. May ban pa? Ano? Sino wedding anniversary? Ay, oo. Sabi mo bala daw kinakonsensya ko to sa Wednesday, kay gato bangay kami mag-greet sila. No, Miss Calyas, mo anniversary gali isang duwan eh. So, brother and Mrs. John Pantaras wedding anniversary last Wednesday, no? During our prayer meeting, haraman sila. Sige, sino pagid ang wedding anniversary? Kami. Tanong ganun. Sige. So, thank you, Gid. Oh, thank you. Sa amon niya, John, ano ganito? John 3 sa amon, lugay-lugay na to. Oh, sige. So, thank you, Gid, for the greetings sa amon. Kag, gapaabot pa ko tani nga, may greetings pagin man ng iba. Sige so, praise God. Okay? Okay na ta? Right? So, sige. Tatago lang Brother John. By the way, ang kwan gali, ara may CR sa kilid, no? If you want to use the comfort room, di na ka mo kailangan maglibot pa di. Ara na pwede ka mo ka agi sa piyak, no? Ang aton nga mga comfort rooms, of course, ari di, duwa di, laki bae, sa isa to sa kantin. Pero hindi ko magsulod dyan sa baligyan sa pagkaon sa kantin, may arada ang lugar para sa inyo nga CR da, no? So, damo tadi CR. So, hindi problema CR di sa aton. Sige, so, okay na? Sige. Sino pa? Ay, bisita ta pa? Sinong bisita ta? Be, paliyag ta? Be. Ha? Si? Uway ko bala ka may nabatian. Abe, sino ang si Jan. Okay. So, thank you again for coming. Sino ang imo nga kwan? Sino? Oh, okay. So, thank you again for inviting. Sige. Sino pa gid? Kuya na? Kuya nyo na kuhaan yan ang ngalan. Gina mga asers na ito na asirits. Sige. Siningan tayo, mayatag ko na kay Brother John sa aton pagpadayon sa aton Okay, thank you, Pastor. At maproceed sa aton nga tithes and offering, ginalihog tang aton mga ushers. Kaga prepare din mga young ambassadors sa ilang special number. Okay? Okay, let's pray. Dear God, our Heavenly Father, gracious and merciful God, we come unto your throne of grace sa nga tinio. Nagapasalamat sa pribileyo nga nakatipon kami kag sa pagsimba sa imo sa Espiritu kag kamatuoran. O God, updi kami sa nga tinion kag kauman Ginoo mag-bless ang tithes and offering mun ihalad sa imo sining aga. Initanan ang pangamuyo. Salamat in Jesus name we pray. Amen.
Shall we all stand, please, and I will sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Read this, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated now. Kag mamati ta sa banon sang choir. We've a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the right. A story of truth and sweetness, the story of peace and light. A story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. We've a message to give to the nations, that the Lord who reigneth above has sent us His Son to save us and show us that God is love, and show us that God is love. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. We've a Savior to show to the nations, through the path of sorrow has trod, that all of the world's great people might come to the truth of God, might come to the truth of God. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Amen. Yeah, praise the Lord for the message of the song nga ginrender sa aton choir. Yeah, so we will open our Bible, study our Bible this morning. Kag sa gyapon ang aton nga theme o ang aton nga subject focuses on the missions. Magsiling kita gani nga missions, isa ina kapamaagi nga sa diin nagapakigbahin kita
sa katuyuan nga mapabutyag naton or mapabantala ang iapulong. Basta gani sa share o kung sa pagpabalo sa tao parte sa kaluwasan kay Kristo, panawag sina missions. Okay? So tanan niya buluhaton naton ginahimo para sa Ginoo, missions panawag sina. Kay kung ginahimo tani para sa pagdala sang kalag sa tiilan sang Dios, if you are part of that, you are part of the so-called missions. And that should always be our responsibility as people of God. Magsiling ka naman niya nga misyon, ang aton nga misyon niya, of course, is to make disciples of all nations. Magsiling ka gani nga make disciples, simuon nato ng isa ka tao nga mangin sumulunod ni Kristo. Sometimes masiling ka, ti pastor, paano na karon kay kalimitado sang mahimo naton? Ikaw abi isa lang dason amak mo kalapad kasangkad sang kalibutan. Pila population sa kalibutan subong? Kabalo ka mo kung pila? Sobra na 7 billion. Bla? So pila ang population sang Philippines subong? Bantaan nyo mga pila. Sobra na siguro mga 120 million. Kadasig sa pagdamo sa mga Pilipino. You know that? Kada tuig, kada adlaw, pila ka taong nagkakalataw sa mga ospital. May isa ka statistics nga nagpahayag nga ang mga nagkakalataw, kung nagkalamatay, sobra ang nagkakalataw sa nagkakalamatay. Of course, sa mga ospital, damo man sa mga kabataan niya nakakapatay, nibla? May matao, may mga mortality, may mga morbidity rate. May nagkakabuhi, may nagkakapatay. Kag suno sa pahayag dito sa pagkanto namo sa unang sa La Carlota sa Ila City Health dito gintanaw ko ang ilablang statistics laban nga mga babae gali nga mga bata nagaka-survive sa lalaki sa pila ka bilog nga gakalatao nga mga kabataan both sexes lalaki babae laban gigali ang kwan laban gibala ang lalaki ang nagakapatay. Ang survival rate sang babae sa inyo, mas dako gali kumpara sa survival rate sang mga lalaki. Amo na kung nga hindi ka matingala nga laban babae sang sa lalaki. Diba? So amo na aton nga focus as people of God, we have the mission. Anong mission mo? If you are a Christian, ang mission mo is to make somebody become a follower of Jesus. And that is stated in Matthew chapter 28, di ba? Sa sugod sa verse 18, naman nagnatawag nato ano gani? The Great Commission. Magsiling nga commission gani, dako nga sugo. Pag insindi sa ibam, Pastor, commission, may ara kita da, may kwarta nga involved. Hindi na yamong commission da. Magsiling ka Great Commission, dako nga sugo sang Ginoo. Meaning to say, there is a command that is committed to us. If the Lord has committed something to us, that is the greatest commission, that is the greatest commitment that is given to us, hindi lang sa mga pastors, kundi sa tanan-tanan ng mga Kristiyano. Ano na nga Great Commission? Sila ni Jesus, all power is given unto me in heaven and in earth. Ano sila sa verse 19? Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Pag sila sa Ginoo, and lo, I am with you always until the end of the world. Sila na Ginoong Hesus, lakat kamo. Samtang nagapang lakat kamo, nagatudlo ikaw, nag-share ikaw sang Word of God after nga natudloan siya, tugmawan, tapos sa tugmawan, tudloan. Muna ang procedure sang Christian. Dapat kung nakabatong ko na kay Christ nga mo Savior, you have to follow the Lord in baptism and stay in the local church so that the pastor can teach you what should supposed to be the Bible is saying or are saying or is instructing. Muna ang principle
sa Christianity naton. Because, Christianity is a process. And the process is not a one-time event, but that is a continuous purpose of God. Nga kung nakabaton ka kay Christ nga imong Savior, hindi maguntat ang imong pagka-Kristiyano, but it progresses. Muna ang life sang Christian. Di pastor, ako lang isa. What can I do with these vast responsibilities that God has given to us? Dapat rin lang nabla sa isa ka bata nga umot nga kabati ka mo sa istorya nga nalabayan sa isa ka tao nga gapanghaboy siya sang starfish sa dagat. Hindi, usually, ang mga starfish, kung ano nga time na nga gapalahigad bala sila, kita mo starfish, no? Nang isa, bako damo-damo sa hunasan. Tapos may bata, to, ginapamudyot ng starfish, taso na haboy. Sige, haboy, balik sa dagat. Balik sa dagat. Kita sa isa katao niya to, ano man may mo sila kadamo-damo sa starfish nga nagabanig lang sa igad sang dagat. Tanan-tanan niya ara sa beachfront ni masarangan mo ni balik sa dagat. Siling sang bata, abi mo silin niya at least I am making a difference. I am making a difference. Nga making a difference. Bisan isa lang ka starfish balik mo, di ba? You are making a difference. One person nga nakakilala sa Ginoo, ginsiran mo sang word of God, kag nanging kabahin sa buluhaton sa Dios, hindi pala you are making a difference to the world. Correct? Sangsa, mga tao sa palibot nga wala gid nagkristyano. Amo na kung isa mo ka neighbor, isa mo ka mahal sa kabuhi, whether it is your loved one nga nadala mo sa Ginoo, you are making a difference to the world. Kuha niyong butsilingon? So, that is our mission. Butsilingon, if you are a Christian, have you made any difference to the world? May nasiran ka, may nadala ka, may na-invite ka para sa Ginoo. Isa, masiling kang daw kabudlay, but, inviting people to the Lord. Doon di man na ginamabudlay, di ba? Mahal mo sa kabuhi. Membro sa family mo. Muna silang number 1 naton nga prospect nga madala naton sa Ginoo. But just inviting them to either to church or inviting them to a Christian fellowship, you are making part in the kingdom of God. Amo nang natawag making a difference. Kaya pamangkot, are you making a difference? Pila ka nakatuig nga Christian, are you making a difference to the world? Klawig na si mo na Christian, may nasiran ka, bisan silang kabilog. Di ko may nasiran nga sa kabilog, at least you are making a difference. Okay? So, amo na nga siningaga, let us focus on what we have read. Nga kon nga focus ni nga guys, called to be Christ influencers. Sino na? Ikaw kag ako. Gintawag kita sa Diyos nga mangin influencers kita para kay Kristo. Subong ang kalibutan napunan sang fake news. Notice ka mo? Basa mo pag amo na kung gasalig ka lang sa Facebook, gabasa ka pirmi. Kung di ka lang kabalo da mag-discern kung ano ng fake news, kung ano mga tuntuon nga news dira, matalang ka. Sino na naghatag sa mga fake news? Kung sa mga genuine news sa aton, sa mga Facebook, social media panawag, ang mga influencers, di ba? Amo ni mga influencers ni nga mga tao, nagamalanggarano na sila, nagakortahan sila tungod sa ila paghatag sa mga videos, sa mga pictures, sa mga events, dason interview sa mo nga tao, tapos mga events sa mo nga tao i-post nila na sa ila nga page nga daw ila, tapos basahon na sa iban anong guaya ang nagabasa na influence ang ila nga panguna-huna.
Amo na panawag sini nga mga tao, influencers. Ano na sila? Mga vloggers. Sini sa iban, mga gaggers. Kabalo ka, ini nga mga tao nga nagapang-influence. Muna sila naton bala? Fake news. Anong ginagamit sa iban subong nga naging fake news pa? Ang AI bala ni subong? May ideya ka muna sa AI. Ano ganun meaning sa AI? Artificial Intelligence. Tiyan mo na ginagamit nila. Amo na nga, saan ganining kinagamo sa Middle East, interhana sa mga vloggers nga gina-exaggerate nila ang information, kulbaan ka. Ngabi mo, grabe na kalanabo sa kalibutan. Although tuod, ina. Galing kay kung i-exaggerate mo bala, mga tao, kung nagabasa, pero may nagadalas ang kadlok. Bala? Aman akong Christian ka, you have to understand that there are fake news, there are good news. Kita nga mga Christians, we are not influencers of bad news, but of good news. That's why sila sa Bible, we are called to be Christ influencers. If you are a Christian, you are supposed to be Christ influencers to the people around you. Kung nag-aobra ka sa imong workplaces, you are an influencer to those people around your workplace. Sa mga neighbors naton, mga classmates mo, mga kaupdanan mo. Amo nang role sa Christian, abi mo ha, hindi ka magsiling ako daw insignificant lang ko nga tao. No, wala sang Christians, wala sa mga Christians, or wala ni isa ka Kristiyano nga insignificant sa sining kalibutan. Di ba hambal ni Lord Jesus, silin niya, no, hambal yada sa Matthew chapter 10, nga even the very hairs of your head are all numbered. Di ba? Ang buhok ko ni kajuta-jutay ni, pero hindi ka ni kaisip. Pero ang Ginoo, siling sang Bible, nakaisip sang tanan-tanan niya buhok ta. Kagari pa gino. Siling sang Bible, even the sparrows, the Lord knows where the sparrow falls. Ano ni mga sparrow? Ang mga sparrow, amo ning pinakabarato nga pispis ang una sa New Testament. Kaya isa ka bilog ang 5 ka sparrows, mabakal mo lang sa una, isa lang ka sentimo. Meaning, wala sang, daw hindi mabala, daw insignificant nga pispis bala. Anong sparrow sa aton sa iligay nun? Mga maya, no? Maya. Kilala ka ba maya? Nabala sa mga balay, gusto may mga maya man. Sa mga tanom, sa mga humay, may mga maya. Ini nga mga sapat, very, kung tanawin mo, very insignificant. Sang una bala, ang isda nga, ang dako matabla na. Ha? Bukaw-bukaw, no? Mga kalabanan, siling kadako sa mata mo, bukaw-bukaw ka. But silingon, ang bukaw-bukaw sa una, barato pa na. Pero subong, mahal ng bukaw-bukaw. Ang karaho, mahal sa una, pero subong, mahal sa una. Barato sa una, pero subong, mahal na. Sa una, insignificant, subong, significant na sila. Kita nga Christian naman, we are all significant in the eyes of God. That's why we are called to be influencers. Ang aton focus ini nga guys all about Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Sila sa Bible, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? May asin bala kadulaan sabor? May ara wala? Wala. Ang aton niya, kabalo ka mag-interpret ka sa Bible, hindi naton pag-interpretahon ang Bible suno sa aton kultura subong. Kay pagsulat sila sa Bible, ang kultura sa lain kumpara sa aton. Ang kultura sa Bible sa una, sa aton niya asin din ginakuha. Sa kadagat, hindi ba may salt beds? Kadto sa dampi sa may Southern Negros, dira sa may alin dira sa Bago, pakadto sa Pulupandan, mayara da ang mga salt beds bala. Daw lamnan gina kaon-kaon nila ang ilat nga duta, kuha sila tubig alin sa dagat, pasudlan nila to, tapos pamalhon, dugay-dugay asin na. Muna yung atong nakuha na asin. Di nang asin na, ang ginakuha tada,
Huwag niya kaurutan sabor. Bisan kapila mo na ugasan, asin mo na Japon. Di ba? Ang salinitisin na, hindi mo maubos. Pero sa una sa ilaya, lain ang ilang nakuhaan sa asin. Isulig nakuha na asin sa bababukid. Explicar ko na karon. Tiyan mo na sila sa Bible, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? Ang hindi niya ginagamit, yung nga pronoun, his. Ang his, persona. Ang it, neuter. While gender, nibla? Kung sa magtuon ka sa grammar, ang his dire, masculine nga pronoun. His savor, wherewith shall it be salted. Generic ang word, ang pronoun nga his. Kung ang asin madulaan na sang sabor, wherewith shall it be salted. It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the lights of the world. Ang word nga ye, Old English na siya ang ye. Pronoun nga ye, bla. Sa panahon pa ni Shakespeare, mga 16th century, kay kabalo ka ang English naton is dynamic, naga-change bala. It keeps on changing. Sang time ni Shakespeare, Elizabethan period, panawag sina, ang English, panawag Old English. So, ang yes ang una sa modern English natin sa bungya is you. Ye. Meaning Old English, ang buot silingon sina pronoun nga ye, ang subong niya sa modern English, you. Ye are the salt of the earth. Meaning, you are the salt of the earth. Verse 34. Ye are the light of the world. Ara pagid. Luha sa asin. Siling ni Ginoong Hesus, kamo kapawa sa kalibutan. Una yang ginhambal, kamo asin sa kalibutan. Metaphor. Ha? Magsiling ang metaphor, it is a comparison of two different things without the use of as or like. Magsiling ka, you are the salt of the earth. Metaphor. Ging-compare ya ang iya disciples sang sa asin. Ang asin, wala kabuhi. Ang disciples, may kabuhi. Two different things. But the function is the same. Ang ginatudlo ni Jesus, kung ang salt nga asin, kung sa ato niya subong, kung magtuon kaya sa chemistry, ano na, sodium chloride, di ba? NaCl. Sodium chloride. Ti ang asin, table salt nga ginatawag, ginakaon, may araman asin niya, hindi pwede kaunon, kay poisonous, may agent bala nga may hilo. So, ang ginakaon ta normally, ina nga gamit naton as part of our condiments, halin na yan sa dagat, nga pwede mo yan makakaon. Sodium chloride. Sodium kag chlorine. Muna intra nila, no? So, ara, sila yung pag sa Bible, you are the light of the world. Another metaphor naman eh. Unang ang gingamit ni Jesus, kay kabalo ka si Jesus, ang unang gagamit siyang parable, gagamit sa metaphor, gagamit siya sang simile, kagiban pa, gagamit man siya sang exaggerated bala, hyperbole, panawag sila sa grammar, no? So, nagapanami bala sang pag-express ang isa ka kamatuoran. Kung pari asin, ginakumparar sa mga disciples ni Kristo. Ang mga disciples ni Kristo sa una, subong niya mga Kristiyano, pareho sa imo, pareho sa akon. We are also disciples of Jesus. The disciples of Jesus before were believers of Jesus Christ, who are modern disciples. Ang mga Christians, like you and me. Kag kung tanaon mong application sini, ang implication pag sila ni Kristo sa iyang mga disciples, kaya actually ang context niya, ang gina-istorya ni Kristo ang iyang mga disciples. Sang una, bla? So, pag sila ni Kristo sa ila, kamo asin sa kalibutan. So, maintindihan mo, ano ang implication sa asin? Okay? Katuan na dugay-dugay. Sila ni Jesus, you are the light of the world. Kamo ang kapawa sa iyong kalibutan.
Of course, when the Lord Jesus Christ spoke about the light, He was not referring to the fluorescent lamp that we have in the modern times. But, ang kapawa, ang light sa unang ginagamit sa mga di was simply, ordinaryo nga lamp lang nga ang gatong olive oil, nga lampara lang bala, ang gatong dra olive oil or any other light nga ang splint nga mahimo nila. Simple lang. Ginakumpara ni Kristo ang kapawa. Ang light is also derived from the sun, from the moon, di ba? So, anything nga halin sa isa ka object, pag silin ni Jesus, kamo ang kapawa sa kalibutan. A city that is set on an hill cannot be hid. Ang syudad nga nabutang sa babaw sang bungyod, sa pukatod, hindi mo na matago. Nga ara siya sa babaw. Conspicuous, meaning kitaon gid siya. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on the candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Sila ni Jesus Christ, kamo ang kapawa sa kalibutan. Ang isa ka syudad, for all you know, you cannot hid that, you cannot hide it when it is on the hill. Baguio City, for example, ara sa babaw sa bungyod. Diba? So, ang Baguio City, layo ka pa kitao mo na, kay ara sa babaw sa bungyod, babaw bukid. Amo nang sila ni Jesus. Basta syudad, gani ara sa babaw, hindi mo na matago. Kag isa pa, ang tao kanong nagasindi sa kandila, waya ginabutang sa iyang bushel o kung sa iyang bulugasan, sulukban, bugasda, or mga sikrito da ang suludlan. Put it, but on the candlestick, sa kandila brabla na, diyan na ginabutang ang kandila, para nga ano kuno, so that it giveth light unto all that are in the house. Hindi pwede taguon ang kapawa, kaya ang purpose ng kapawa is to light the house, di ba? Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. So, ari ang misyon sang Kristiyano. As a Christian like you and me, we are commanded by the Lord. We are given the Great Commission. What shall we do? We go and make disciples of all people in the world. And besides, that's why it is incumbent upon us, as Christians, as disciples of Jesus, we have to consider, we have to know our identity. Okay? Dapat ibaloon naton kung anong aton identity, kung anong aton kinaiya bala nga mga Kristiyano. Kung kisa kabudlay daw hindi ka kansindi, hindi mo maintindihan ang palibot mo, kundi maintindihan mismo anay kagalingon mo. Yung mga taong isang problema sila bisan sa ilan lang kagalingon. Panawag siya na intrapersonal problems. Problema mo sa kagalingon mo. Wow, sila sa isa. I cannot face my problem. Sila nga because my problem is my face. Tiya mo na di mo kaintindis ang iyong problema mo, kaya nawang mo problema mo. May ginatawag kita, intrapersonal problem. Nabalam kisa may mga taong, ano ka man, hindi ko intindibla sa kaugalingon ko mo. Kung di mo na gani maintindihan kaugalingon mo, how much more kung ang iban pang mga tao, hindi kagaya intindi self mo, o iban pang mga tao mag-intindi sa imo. Amo na mga tao nga kundi sila kaintindi sila kaugalingon, kundi sila intrad, ga problema. Dapat ibaloon mo kung anong identity mo. Tiya mo na, siling sang Ginoo. That's why, nga siling sang Bible, they are given this one. Okay? So, ano ang una naton nga makita dire? Sa ginatawag naton, the call to become influencers for Jesus. Amo na ang mission naton, di ba? Influencers for Jesus. As we influence Jesus, as we make disciples, we influence people for the Lord. Ano nga pagtawag sa Diyos sa aton? Exclusive ni. Ano magsiling ka gani exclusive? Kamu lang bala? Ano magsiling ka nga inclusive? Dalatanan. Muna magsiling exclusive, inclusive. So magsiling ka nga exclusive, amo na may ginatawag nga mga exclusive schools.
May eskwelahan nga na pertenesa lang mga lalaki, di ba? May eskwelahan nga puro lang babae. Amo na dito sa Manila sa kunami, Philippine Women University. Sino ang mga estudyante? Puro babae. Subong mati ko na may lalaki na. May man lugar nga ano ganun na ining boys. Ganun na nga. Basta may eskwelahan nga para lang sa mga lalaki. Subong may babae na kuno. Kasi nila, kung puro lang lalaki, daw ka boring kuno. Kung puro man babae, daw ka boring man, dapat may balanse. Tiyembot, nga exclusive. Magsiling ka exclusive, kamo-kamo lang. Kuha niyo ang bot silingon sang exclusive. Ha? Okay. Dapat maintindihan tananay ha. So ang bot silingon, ang mga gintawag sang Ginoo nga salt of the earth, ano pa gito? Light of the world, sino? Exclusively para sa mga Kristiyano. Hindi para tanan. Why ni ginatag ni Jesus Christ sa tanan? Kaya nga, ang context niya, kung dapat mo maintindihan, nga ang context niya, mga disciples ni Jesus. Paano na ito nabalaan? Kaya dira sa Beatitudes, alin sa verse 1, ara sa verse number 1, balatanawa, kung sino nang ginambalan ni Jesus. Sila sa Bible, and seeing the multitudes, he went up into a mountain, and where he was set, his disciples came unto him. So, by context, magsili konteksto, ang kinaistoryahan, ang inahambalan diri ni Jesus Christ, walay liwan, kundi ang iyang mga disipulo, mga sumulunod. Ha? Aman ako nagabasa kita sa Bible, dapat unahon na anay naton pag-insindi, sino ang ginaistorya ni Kristo. Kaya abi mo, ina may mga verse sa Bible, kung kisab lang gabasa ka lang, hindi applicable sa imo. Muna kinalan, kung nagabasa ka sa Bible, contextually, how do you understand? First, sino ang ginambalan? Number 1, sino ang gahambal? Number 1, siling dire, si Jesus. Ikaduha ko pamangkot, sino ang iya ginambalan? Siyempre, ang iya mga disciples. Exclusively, mga disciples. Ano ang iya ginahambal? Amo ni ang ginahambal diri sa ginatawag naton Beatitudes. Magsiling ka gani nga Beatitudes, undi arada blessed, blessed, meaning to say, amo ni ang magsiling blessed gani, in other words, we mean happy. Sino ang mga tao nga blessed or malipayon nga mga tao? Amo na sila ni Jesus, ari dire, poor in spirit. Kung sila poor in spirit, galing ka kadamo, sinay ko na-explain ko pagin, no? Siguro we can discuss this some other times. Ari ang mga identity nga ginahambal ni Jesus. Kabalo ka ining Beatitudes, ginpahayag ni Kristo sa ila. Nga sila ni Ginoong Hesus, kung mga disciples kamo, amo nang dapat nga kabuhi, nga inyo iga kabuhi. This should be your identity. Kung Christian ka, kung disipulo ka ni Kristo, dapat you have to be poor in spirit. Ang poor in spirit, pwede ka kasiuran nga palta espiritu ka. O kung wala ka espiritu, o kung wala animo, kung muna mga panawag sa iba, boy na nga tao, bala ka palta espiritu, gin mo. Ka inablang daw wala animo, hindi na mo na. Ang poor in spirit diya, ang ginatumo diri, ang tao nga, magsiling nga poor, kundi needy. Needy. Nagakinahanglan. Magsiling ka poor in spirit, inang tao nga humble, inang tao nga mapainubuson, ang mga tao nga willing nga tudluan. Amo na yung poor in spirit. Kaya may mga tao man yung isa nga hindi daw inang taas wala pagkilala sa kagalingon niya budlay tudluan. Anong dapat nga tudluan nga maayo? Inang tao nga willing siya nga tudluan. Nagaposes ang ginatawag poor in spirit, humble, may humility, teachable. Amo na sila ni Jesus, kung sabahin sang pagkabuhi sa kingdom of God, ang Ginoo nagapaabot sa aton that we are to be humble, teachable.
Kay budlay kambiyon ang kabuhi mo kung hindi ka magpati sa kinahambal sa Ginoo. Bisan gani bata, kung may bata ka nga bata mo, gapati sa laygay mo, budlay ng bata, maritubado na. Muna nga mga bata, dapat teachable ka gid. Kung bata ka, may ginikanan ka, dapat tudloan ka sa ginikanan mo, may ara ka ginatawag nga humble spirit, teachable nga spirit, kay kung ano ginatudlo sa imo, ginapamatian mo, kag kung anong mga maayo, ginasunod mo, kundi para sa kaayuhan mo. Muna mga kabataan, sa mga young people, nga way gapati sila ginikanan, ay, ang kaulian, sina, problema nila. They are only inviting troubles to their lives. Kaya mo na sila ni Jesus, kung disciple ka, ang pagkabuhi mo, kung kingdom of God ang paghambalan, kung sa idalom sang Ginoo ang paghambalan, dapat nga ikaw teachable. Amo ni ang identity sang mga disipulo ni Jesucristo. Ano pagid? Blessed are the mourn, for they shall be comforted. Ang mourning dira, it has something to do with mourning for their sin. Nagakatandog sila sa ilak salanan. So kung natandog ka, hapos ka makonvict sang sala mo, kundi hapos ka man makainulsol. Pero kung ang isa ka tao hindi may nulsulon, kay wa na convict sa iyang sala, he is not mourning for sin, he will not receive comfort from the Lord. Amo na nga, siling sa Bible, amo na yung identity sang disipulo ni Jesucristo. Kag sulitong ka sa pagsiling ha, magsiling disipulo ni Kristo sa subong at tiyempoy, pag insindita mga Kristiyano, pero sa imo, pero sa akon. Kaya ang gina-istorya ni Kristo yan, disciple niya mo, ang atong ginatunan niya karon application sa aton niyang kabuhi. Okay? Ano pagid? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Meek, kundi maluluyon ng tao. Magsiling nga meek, ganin na bilang way kapagita kaaway, way pangita kontra. Kuan bala mapainumuron ang meek. Yung sa iban, one pastor, sensitive, hindi. Sentimos, hindi. Meek. Blessed are they which do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Mulahan ang mga tao nga naghandom, pag nagkauhaw sa paghimo sa matarong righteousness, kay sila himunan. Blessed are the merciful. Bulahan ang mga maluluyon, kay sila kaluuyan man sang Ginoo. Verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Anong buot silingon sang pure in heart? Perfect sila? No. Forgiven by the Lord. Purity in heart. Paano kita makaangkon sang purity in heart? When we receive forgiveness from the Lord. We are all sinners. Ang heart hindi perfect, hindi pure. But the moment you put yourself, the moment you believe in the Lord Jesus Christ, Christ will forgive you of your sins. That is mentioned also in Ephesians chapter 1. Our sins were forgiven when we receive Christ our Savior, and the Lord will give you a pure heart. Putli nga kasing-kasing. Kay siling dire, they shall see God. If your heart is full of sins, if your heart is full of dirt, of course, you cannot see God. That's why, amo nang ginihimo sang Ginoo sa aton. Makasasala kita kung pasugtan lang, ay hindi kita makalambot sa presensya sang Ginoo. Kay siling sang Romans chapter 3 verse 10, for all have sinned and come short of the glory of God. But thank God that the Lord Jesus Christ died on the cross. When we receive Him as our Savior, when we have put our faith in Him, the Lord forgave us of our sins and gave us the pure heart. Ano pagid? Blessed are the peacemakers. What do you mean by peacemakers? For they shall be called the children of God. Peacemakers are people who are advocate of peace. Kalinong. Okay? Ang kalinong niya, hindi niya kalinong the absence of war sa kalibutan. Ang peacemakers niya, may kalinong siya tungod kay Kristiyano siya. Hindi ba sila sa Bible, when you have Christ in your heart, Christ will give you peace. May ginatawag kita, peace with God, peace of God. Ang peace with God, amo na nabaton mo sang ginbaton mo si Christ nga imo Savior. Kaaway mong Diyos, pero sang gintuuhan mo si Christ nga imo Savior, hindi mo na kaaway ang Diyos.
Kay si Kristo da pareho siya nag-breed sa inyo sang amay kag sa imo. Kag restore ka sa Ginoo. You find reconciliation. You have found reconciliation through the Lord Jesus Christ. That is why nga siling sa Bible, we become peacemakers. May kalinong kita sa atong tagipusoon. And when you are with the Lord Jesus Christ, you have the peace of God. Namo na ang balin Jesus ni Paul sa Philippians chapter 4 bala, no? So, sa aton pa, amo ning characteristics kung amo ni ang kinaiya sa mga tumuluon ni Kristo. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. Ano pagid? Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted the prophets which were before you. Now, amo ni ang basis kung nga siling naton, ining call sang Ginoo nga mangin influencers kita para kay Kristo. It's because nga ini ginahatag lang sa mga tao nga mga disciples ni Kristo or mga Christians. So definitely, ang context is only for the believers. Okay? If you're a Christian, ikaw isa ka influencer para kay Kristo. That's why nga siling dira, ining beatitudes ini, naga-define ini sang identity sa mga disciples. Who are the disciples of Jesus? Amo tong enumerate kay na, poor in spirit, peacemakers, ano ni sila? Ini sila nga mga tao, mga meek, di ba? Amo na identity nila. Okay? Now, karon, ari pag siling naman ni Kristo, amo nang beatitudes, no? Paghambal niya naman sa una dira, sa ginhambal ta kay na sa verse 13 to 16, ano niya? Primero niya, 1 to 12, amo nang identity sa mga disciples. Amo nang identity sa mga Christians who would like to live in the presence of God. Ariya karon, ano naman niya? Ari naman ang hambal ni Jesus, you are the salt of the earth. Ano naman ni? You are the light of the world. May ulubraon kita. Okay? Now, siling naton, ang Beatitudes naga-define sang kabuhi nga dapat igakabuhi sang tao sa tubangan sang Dios. Silingon sila ni Jesus, sa tubangan sang Ginoo, amo na dapat ang kabuhi nga igakabuhi ta. But while we are in this world, ginatuduan kita sang Ginoo that we have to define also our mission. Pagi sa pagatan ni Jesus nga siling niya, salt and light. Okay? Ari ay. Dapat i-emphasize ko ni una. Identity always comes before activity. And once we get identity right, activity naturally follows. Anong buot ko silingon? Dapat maintindihan mo anay unagid ang imo identity sang sa activity. Ba't yan mga kalabanan, no? Siling ka, iba yung mga tao, siling, ano na da sa inyo man? Anong mga ginadumilian da? One time, may nagpumangkot sa akon. Sinya, Pastor, anong ginadumilian sa inyo? Hindi pwede kakaon. Anong mga pagkaon ginadumili da sa inyo? Reliyon? Kalabanan, no? Kaya lagi na hadlokan, perme. Ang ilan na perme ginatanaw, masali sila, ay, tika maginadumilian ka mo. Hindi ko da magsunod, kay way ko yung daan ka dumili. Sila, Pastor, ang dugo, gali, way kakamo kakaong dugo. Amo ni gali, hindi ka mo sinipwede. Hindi, amo na, no? Mga do's and don'ts. Ang lawag-lawag ko siling ko, actually, may ginadumilian na sa amon nga hindi pwede ka unon. Nya to, may harap manggali. Siling ko, nya siling ko, kalat kaghabon. Doon tinaraso mo lang bala, kalat kaghabon. Kaya hindi pwede ka magkaong kalat, hindi mo ko pwede magkaon habon. Nya ti kakaon ka mo gali dugo. Siling ko, wala ko kakaon dugo. Huwag ka magali kakaon dugo. Ang pagkaon ko sa dugo, hindi pwede. Siling ko, hindi pwede. Huwag ko kaong dugo alin sa una.
Yung yala, hindi gali pwede sa inyong dugo, no? Lingko, ikaw yung kakaong ka dugo. Nyo, pastor, kakaong ka dugo. Lingko, gali. Ngalang ko tsura mo na vampira. Dahil ko lang bala. Actually, sa lingko, wala kami kakaong dugo. Kundi ako kakaon ko kung dinuguan na. Kaya kung dinuguan na, siyempre, lain na yung istorya, di ba? Hindi na yung dugo. Ang dugo hilaw. Di sino kayo may magkaon dugo man? Pakaunan mo ko dugo. Hindi ka patay ko ako niya. Hindi, lawag lang na. Pero ang punto mo na yun, ang kalabanan ng mga tao, ang ilalang ginapaabot, ang mga do's and don'ts. Hindi pwede hindi pwede na. Ang ginatudlo, sila ni Jesus, amo nang gatudlo si Kristo, ginatudloan niya na yung mga disciples, okay, dapat mga disciples kamo, amo ning inyo identity ha? Now, karon, kinabalaan mo ng imo identity. Ano ang madason? Siyempre, kung nakabalo ka sa identity mo, kundi ang ginahimo mo, kundi it is also based on your identity. Di ba? Kung amo kasi ni, kundi ang ginahimo mo, kundi amo na. Pastor, nga ka mo nagahimo, kaya identity na mo na uni. Di parebla sa estudyante ka. Kung estudyante ka, kabalo ka dapat, kundi nga eskwela. Tapos, kung estudyante ka, kundi nga eskwela, tinga, away ka mo, tiya mo na yung eskwelahan mo. Identity na mo na. Okay. Ari pagid isa ka phrase pagid. Don't be in a place where the chief emphasis is first on do the Christian life before understanding the be of the Christian life. Dapat ang imo na hibaluon, be meek, be humble, be peacemaker. Sila ni Kristo, amo kasi ni dapat peacemaker ka, humble ka, teachable ka, poor in spirit ka. That means, kung amo ning imo identity, ang ginahimo mo, ang gagwa sa imo kabuhi, is also based on your identity. Muna bla? Muna sila nga, pastor, ay kamo gali ga saot, o ay kamo ga interest sa mga diskuhan. Siling ko, abi mo bala, ang mga ginatudlo, ang aton ni baloon anay, aton relationship sa Ginoo mo. Muna importante, relasyon mo sa Dios bala. Tiko ng relasyon mo sa Dios, say for example, I am a child of God. I am a Christian. Kung Christian ako, anong application sa kabuhi ko? That means, number one ko ganyan priority ang Ginoo. Mahimo bala ko sa mga butang hindi na may ansan Dios sa akon? Himuon ko bala isa ka butang nga maglain ng buot sang Dios sa akon? Ang iba niya mga tao, sila, hindi lang ko maghimo sila kay base sila, pastor, okay man mag-inom kita kon damo mga bisita. Social drinking pagambalan bala. Siling ko actually number one, sino ang dapat mo i-please sa kabuhi mo? Is it your friends or is it the Lord? Kasi, kay kung hindi ko mag-intra, maglain ng buot sa mga amigo ko sa akon. Number one, maglain ng buot nila sa imo. I-please mo sila. But the question is, what about the Lord? Who is the most important person in your life? Mamangkot ko. Sino ang pinaka-importante ng persona sa kabuhi mo? Is it the Lord or is it your friends? Ha? Sabat the Lord. Di dapat si Lord yung i-please mo, hindi ba? Kung siya dapat mo i-please, masili ka, ang akon mga friends ko rin, maglain ang bot na sa akon. Kung ma-please mong friend mo, kung ma-displease mong Ginoo, anong diferensya? Lain ka dyan, di ba? You can replace more friends in your life. Sa una, sang bago ko na Christian, ginadala ko to sa akong mga friends sa Libertad. Nag-order sila sa mga kaunati. Siyempre, sang hindi pa ta Christian, namuman ang obrata mo. Bangka sa Ilinuman. Bago ko na Christian, ginadala ko to lang sa Libertad, sa usual namang nakatuan sa una, sang eskwela ko sa Bacolod City High School. Ningko lain yung tuyo nila sini. Ano ang bal ko sa ila, sa lingko, actually,
halin sa una of the night ta. O maning sa una, kakilala mo ka mo sa akon. Baskog pa ko ganin sa inyo sa subong, sa inyo. Nang ko pro mo niyo. Ako, nakilala ko ng Ginoo sa kabuhi ko. Kaya I'm sorry to say nga, I would like to please the Lord more than other people. Kung maglain bot nyo sa akon, it's all right. Kaya nga, aman, anyway, we are just friends. Maglain bot mo sa akon, friend man ta Japon, but my point is, I have to please my Lord because He is the source of everything for me. Di ba? Ang mga friends mo na, hindi man na source ng tanan. Oh, tiyan mo na nga sila sa Bible, know your identity. Kaya kung kabalo ka sa identity mo, ang ginahimo mo, it will also based from your identity. Okay? Oh, ano ang sphere sa aton nga influence or impact sa aton nga influence? Of the earth. You are the salt of the earth. Wow. Grabe, no bisan diin ka lang gali, at to Japon, may impact to sa abi, bawa kadto ka sa Manila, kadto ka sa Amerika, kadto ka sa China. Ang imong identity dala mo. You get the idea? Christian ka man Japon. Amo na sa Christian, wala kita sa ginatawag yang religious kag napanahog sa ban. Religious kag secular bala. Nga kunara ako na sa merkado. Hindi na kasiyuran niya mag-Christian ka gida. Kung kasakay ka sa jeep, hindi na kasiyuran nga mapakilala ka gina Christian ka. I believe it's wrong. Wherever you are the salt of the earth. Informe ka ba? Wherever you are the light of the world. Hindi na pwede nga masiling ka nga ang pagka-religious mo, ang sulod simbahan. Kung sa iba niya lugar da, pag gusto ka da kung ano himuon mo. Bakal ka da sang karne sa merkado, kag sala-sala ang kiluha da, singgitan mong manok baligya. Di ba? Oh. Buyayaon mo sa kay sala ang iyang kiluhan. Mangkot siya. Hindi nga kasimba. Matrace ka, abe. Paliyog lang, di lang magpakilala nga saan siyan ka. Nakuha niyo ang punto. Kung Christian ka, bisan di ka lang magkadto, you are still a Christian. Amen? Oh, that's why nga kita, kung anong batasan tanga insakto, bisan di kita, umamana Japon. May ginatawag nga reputation kag karakter, di ba? Ano magsiling ka nga reputation? Magsiling ka nga reputation what others think about you. What about character? What you think about yourself. Ano ng karakter? Hindi kasi niya kung ara ka sa ibang lugar, pwede ka ito makapangita kontra, makapangaway. Kaya tilayaw kasimbahan mo. Diba? Kung dito ka, pwede mo yung mabuyayaw ang tao, o kung pwede ka pangakig. O kung sa inyo balay, nga layo, simbahan, pwede mo yung masinggitan, bana mo, pwede mo masinggitan asawa mo. Anyway, why man kabalo ang pastor? Does it reflect your character? Ha? Amo nang siling ni Jesus, ang karakter, importante sa aton nga reputation. What others think about you, pwede ka makapaayo-ayo. Kung diri ka, behave ka. Kaya mo, tawa mo. Pero kung ikaw lang, kamo lang sa inyo balay, pangtamparos ng obra mo to. Diba? Kung di balangag, pinsin di ka mo sa balangag, kung sa mga pagkaon, ano panahon na, bland. Dapat, hindi man ta perfect ha. Try to understand. Hindi ta perfect nga Christian. Paano ka makadisciple sa iban ng mga tao kung ang aton attitude may problema? Correct? Nabalaan ka, nga mo na, kung sa inyo balay, perting walwalan mo da. Way mo gina respeto, way mo gina taha ang bana mo kung asawa mo. And yet, kunara ka simbahan, pertisin mo kabuot. Ano pa nawag siya na? Reputation versus character. Meron ako nung kilala sa imo, ang neighbor nyo da, batian permedang nyo yung
Singitanay sa inyo balay. Ti madala mo pa ng neighbor mo sa Ginoo. Brad, ining simba ta, upod bala sa mo simbahan kay para magliwat ang kabuhi mo. You will become a laughing stock. Correct? Amo na nga sila ni Jesus sa mga disciples niya. Ari ana yung tudlo ko sa inyo. If you are going to live a life fitted for the kingdom of God, amo na yung mga karakter nga dapat naton i-adapt sa aton kabuhi. You are not perfect. You are still in the process of transformation. Kag amo na nga sila ni Kristo. After that, amo na dason ang himuon mo. Hinanglan, kunari na ang karakter mo na develop na, that's the time that you are going to do your reputation. Dinoon character building. And then reputation. Ano sila ni Kristo? You are the salt of the earth. Reputation na. You are the light of the world. What is that? That's reputation. Sa tubangan sa mga tao sa kalibutan, you are the salt of the earth. Sa tubangan sa mga tao, you are the light of the world. But deep in your heart, you are a disciple of Jesus possessing that kind of character. So, anong imperative diri ang ginasugo sa Ginoo sa aton? Tungod kay gin-build up yan ang aton mga karakter, ari ang iyang sugo sa aton. That's why, magsiling ka nga, call ganit sa Ginoo, imperative na, sugo. Ano ang balya? We are the salt of the earth. Galing kiti, kung nagabasa, kung sa akon pag-research, sa BibleStudy.com, BibleStudyTools.com, ang asin gali ni, dito ni nga kuha sa Dead Sea, bla? Sa ilang lugar, mga Hudiyo. Tapos, kaya ang ilang salinity sa lugar ko na is 34%, 10 times salty as the ocean. Kada adlaw, ang mga, kung ang hangin maghuyop sa Dead Sea, ang mga salt particles, ginahaboy ito sa babaw sa bukid. Tapos, dira sa babaw sa bukid, gatalapik ang mga asin sa bato, bala? Kag ang mga tao, ang ginakuha nila, ang asin, pagi sa pagkiskis sa mga bato sa ibabaw sa bukid. Tapos mga bato na nga pang buka nila to nga arada may mga sindalon na sila balay. Tapos nga gindalan nila sila balay, makiskisa nila tanan. Haboy na nila ang mga bato sa tubak. Tubangan sa nila balay, kag himuon na lang na nila ang talapakan. Amo na gali ang buot silingon ni Jesus, sila niya, if the salt lost its savor, it shall only be thrown down and then trodden underfoot of men. Munang yabot silingon. Kaya mga asin gali ni, importante mga gali ni ang asin mo. Kaya ini gali mga asin na may ara sa komposisyon sa mga kwan. Sila dira, the Dead Sea has the salinity of around 34%, which is about 10 times as salty as the ocean. When salt dries, it forms salt crystals and they pile up. Kung mamalanas labla. The ancient times, salt was scraped up from the shores of the Dead Sea and sold to people throughout the land. It's not pure sodium chloride, though. It's a mixture of various salts, which one of the main being is potassium chloride or potash. Potash is the common name given to the group of minerals containing potassium that are typically used in agriculture to help plants grow. If you're a gardener, you know that every plant needs 3 kinds of fertilizer. Number 1, phosphate to develop the roots, nitrates to develop the leaves, and potash to develop the flowers and fruits. So, amo ni ang rason kung ay nga scrape nga mga stones nga ginaboy nila, may pwede magamit nila sa agriculture. That's why si Lucas, dira sa Luke chapter 14, verse 34 to 35, siya lang gid nga disciple ang nakasulat na nungod sang bulig sang asin sa uma. Magluwas sa abi sa tao,
may bulig pa nigli sa uma. Nga silindra, salt is good. But if the salt lost its savor, how shall it be seasoned? Kung waay ng asin sabor, kung bilhin na lang bato, it is neither fit for the land nor for the dunghill, but men throw it out. He who has ears to hear, let them hear. Magsilinga dunghill, ganin ang mga higko bala sa sapat. So, kung i-mix nila na sa asin gali, ang nutrients ng asin, nagapatay sa mga bakterya which are bad for the plants. So, amo ni ang bulig sang asin, bisan pa sa tanom. Okay? Now, kung magambal ka naman parte sa asin, it comes from the Latin word salarium. Dira naging kuha ang word naton nga salary, bla, sweldo. Nga sweldo. Kay kabalo ka, kung tunan mong istorya sa mga Romanhon nga mga soldado, ang ginasweldo kalabanan sa ila, kunti ang asin sa una, pretty kamal. Pretty kamal. Ang mga soldado, ginasweldohan sila asin. Pretty, no? Amo na dira nagalin ang word nga salary. Anong salary sa iligay nun sa aton? Sweldo. Ang aton niya pag-insindi sa sweldo, kwarta. Sa mga Romans, soldiers ang una, ang ilayaya nga salary, panawag sina salt money. Okay? Kagamo nang kinanglanon sang asin. Karon, ano ya ang important sang asin sa aton? Of course, arada may apat ka function ng asin, preservative. Anong preservative? Sang una, wipe to refrigerator. That's why na-inventong asin para i-preserve nila ang ilang mga pagkaon, especially mga karne. Kaya kung asinan mo, ang isda mo kung karne, malawig-lawig ang iyang pagka-lubok. Notice ka mo? Masilinga, sige, asin ni anay. Karon na luto asin ni anay. Kaya kung asinan mo gali ang ang isa ka karne o kung isda, naga-retardate siya. Meaning, galawig-lawig ang iya pagkalubok. That's the function of the salt. Ikadua, flavoring. Anong flavoring? Naghatag sang sabor sa pagkaon. Kung may pagkaon ka nga wala asin, ano pamatsyag mo? Wala sabor. Hindi nami. Antiseptic. Ano ning antiseptic? Daw kaangay sa bulong. Nga kung may kwan ka, may pilas ka, kung mabutangan asin, gapdi. Di ba? Ugaling kay ang asin, kung gisagabulik man na siya, may kilala kami sa una, bata sang pastor nga na kidney transplant. Bawabak mo, kapila siya, pirahan. Kay pag tahi sang kidney, unti tapos na to, kaya ang iyang donor, utod dyan mo. Agoy, sang uli, nagbisyo ang ureter. Kaya mag-transplant kidney, gali, dala ureter. Nagbisyo ang ureter, nagklag. Hindi pa siya po kapang bawgin operahan naman luwat. Abi mag-opera sa kung kidney patient ka, alin diri operasyon, hasta diri sa likod. Diri sa bulit mo bala, yakon eh. Ang gwa mo daw pinakas. Kadua sa operahan. Sa uli, guntingin tabo naman to. Agoy, nagbisyo naman luwat. Ang isa niya ka, ano na ganit, ng bato-bato, bla? Uy, operahan naman sa luwat. Katatlo na sila niya sa papaya. Daddy, hindi ko na kaya. Niya mapatay na lang ko ni. Sila isang, kuna, ano lang anak, sige lang, agwantahan lang. Abi mo ko na, no? Wala na siya, hindi na siya pwede gano'n na? Ma-injeksyonan sang anesthesia. Abi mo ko na, no, lang? Asin na lang kag-ice. O, sige na, operahan sa kuno, tiyabaw sa mo. Di na operahan gito siya, tapos gito. Pero, daw, ubos ginawa ya. Tiyan mo na, antiseptic.
Gisang asin, gabulig man ni sa aton, nagapakuyom blas ang aton na pilas. Diba? Ano pagid? It creates thirst. Amo na ko ng tao nga palatumar asin, kasi kauhaw, kagambulong sa uhaw, asin. Ako sa one time, pa laboratory ko, kulang ko asin. Giresitahan ko sa doktor, ni Dr. Montito, abi mo ko na resita sa akon, asin. Daw mo ni ka, daw gamay bilang tablita, nung kay Miss Kalias, bakla ni Abio, pag bakal ni Miss Kalias, ko na naman, asin man eh. Ano na bakala na to sa, gali kay kon ara na tablita, kabalo na ang ano ni, ang pharmacy, o kon ang pharmaceutical, sang amount sa asin nga para sa imo. Kaya kung ikaw yung magtumar, posible sobra, posible kulang. Kabalo na sila maghambal, kabalo na sila mag-manufacture sang bulong, nga para sa imo. Galing kayo mabayad ka. Diba? Pero siya magtumar ka lang asin nga, ang kisa, birabirahan ko tumar asin. High blood ko. Ang point mo niyo, siling sa Bible, kung di mo na yung role ng Christian, asin ka sa kalibutan, preservative. Yan anong application sa aton? Kung asin ka sa kalibutan, dapat ang kabuhi mo nagadala sang preservation sa iba, nag-retardate sang kalautan. But sila yung Christian ka, wala ka ga-intra sa mga katuntuhan. Diba? Kunara ka dama silang iban sa imo, hindi ka muna, ara si Kuano? Diba, manaklamanan? O ni ara ka, labi nagigon, why ka ga-intra sa kinahimo nila, hindi lang tayo magambalanay partis na, ara si Kuano pamati, isang sa iyang daan niya, kuha na sa, anong bot silingon, ang imong presensya, ang kabuhi mo, nagadala sang ang kalautan, hindi magpadayon kung ara ka. Ano pagid, nagadala sang flavor, kayuhan bala? Ang kabuhi mo bala kung ara ka, daw kasadya sang environment? O kung nag-create sang thirst, paano? Di kadamo kita sa mga bagay nga mambal, di mo galing kita iway ng tabla time. Amo na kung Christian kita, dapat ang kabuhi ta manging kaangay sina. Ginasugo kita sa Diyos nga mangin subong sina. Ari ang mga quotes nga basahon ko lang. Siling sa isa ka theologian nga si John Stott, niya, the world is like rotting meat. But you are to be world's salt. The world is like dark night. But you are to be the world's light. Therefore, you have an indispensable mission. It is to stop the spread of evil and to illuminate the darkness. Arya, mixture ni sang salt kag light, no? Pero ang punto lang din sila niya, kung asin ka sa kalibutan, dapat ikaw naga-create sang naga-regulate ka sang kalautan sa kalibutan. Nga wala bala naga-laot ang kalibutan kung nara ka. Muna ang presensya sang Christian dapat importante. Ngayon hindi magdurar ang kalautan kung nara ang Christian. Sila pa ni Dietrich Bonhoeffer, the followers of Jesus have been called to peace. When He called them, they found their peace, for He is their peace. But now, they are told that they must not only have peace, but make it. Ano pagid? Sila ni Matthew Henry, Christians and ministers especially, are the salt of the earth, the weak and the poor things of the world, and not many mighty have been honored. Salt is a remedy for unsavory meat. It keeps things from corruption. So Christians are preservatives of the world. Butsilingon, ang kabuhi mo, kung ara ka, gina-preserve mo ang kaayuhan, kag ang kalautan, wala nagadurar. Salt was connected with purity, with preservation and favor. The Christian must be the example of purity. He must have purifying effect in life, and he must lend flavor to life. So, amoy ning mga bagay nga dapat natin kilalahon. Parte sa asin. Okay? Kung matutod kita ng asin sa kalibutan, ang kabuhi nato nangin blessing para sa iban. Ang kabuhi nato nangin preservative sa kalautan, nga wala nagadugang ang kalautan kung naga-retardate, meaning hindi bala magdamo. No? Hindi magdurar ang kalautan kung nara ka. Kag
That means, ang kabuhi ta, we have to be an example in terms of purity. Purity. Okay? Kabay pa ang mga subong sina ang aton kabuhi. Sa dason, tunan naton kung ano ang dason Domingo, we'll talk about light. Kung ano naman ang role naton bilang light of the world. Mga muyota, amay namon nga langit noon, salamat sa imo, pag-remind sa amon, nanungod sa amon character, kag subong man sang amon nga pagahimoon bilang mga Kristohanon fitted for your kingdom. Kamayuay ni tagsa-tagsa sa amon siningaga. Mayari pa diri way pa nakakilala, way ka pa nakabaton sa imong iya manuluwas. Kabay pa Ginoo nga ikaw gid magpakilala sa iya, nga importante siya kabuhi amo ang iya relasyon sa imo. Nang kuno niya ikaw, Lord Jesus, nga iya manuluwas, agod maangkon niya ang kaluwasan sa iya kalag. Kag después magakabuhi siya nga matadlong sa imo tubangan. Bendisyon kami sa gihapon, kay ning amon prayer in Jesus name. Amen.